O ano, paano? Magretiro ka na. Oo nga eh. But before we start, Yes. can you tell us how it all started? Wow, thank you mate. It's a good question. It's been a long time. Pero natandaan ko, umalis ako ng Pilipinas noon, 1987. Okay. Yeah, and sa tulong ng pinsan ko, kinuha niya ako, na nirekomenda niya ako sa kaibigan ng amo niya, na amiyati sa Greece. Ganun ba? So, nag-flight ako ng Greece noon, tanda ko noon, 1987, it was Wow. July, na nag-umpisa ako sa isang maliit lang na motorboat ba, 25 meters, sa Glifada, Kalamaki, sa Athens, Greece. Yon, yung pamilyang yon ay mag-asawa lang pero may yate sila. And then nagtagal din ako sa kanila noon ng almost 17 years. At doon habang ako nasa kanila, doon ko na kilala ang business ko. Yes, 1988 na-meet ko si Elsie, yung asawa ko ngayon, sa isang fellowship. Doon kami nagkakilala. Doon na. Yeah. And then 1990 doon na kami nagpakasal, and then 1991 doon na nagkaroon ng anak, ng unang anak, at 1993 pangalawa kong anak. So bali, yeah, yun ang naging buhay ko nung umpisa ko noon nung nasa Greece ako. Di ba na umalis kayo sa Greece? Yeah, okay, yun ang istorya. Nung nagtatagal na ako sa dati kong amo, yung pamangkin ng amo kong babae, may asawang German, na nagpagawa ng isang sailing boat. At inoperan ako kung gusto ko raw sumamang mag-around the world, anong kasama yung mga bata, ay gusto kong kasama. You must feel excited around the world? Not really excited because kakakasal ko lang din noon, and parang ayoko pa rin magkahiwalay kami ng asawa ko. Pero big opportunity na rin dahil parang siyempre lahat naman ng tao gustong parang makapag-ikot sa buong mundo. And then kahit medyo masakit, eh tinanggap ko na rin. So nag-start akong mag-decide na sumama. So habang ginagawa yung yate sa Germany, pinadala ko sa shipyard. Almost 1 year and a half ako nasa shipyard bago i-launch ang yate. So yun na. Okay. Kaya yun, talagang maraming karanasan na masaya, malungkot, mahirap. So nag-start kaming mag-around the world ng 2001. It was, how was it? To be honest, medyo nung una, nagsisisi pa nga ako dahil ang hirap eh. Ang hirap, no? Oo, kasi mahirap talaga around the world. Lalo kapag hinahampas ka na ng mga alo na halos ang yate mo, feelings mo na lulubog na, tataob na, pero... Tapos matatawag, Latasan to nga, tatawagin mo eh, sabi nila. Kaya na-experience ko rin niya. Kaya kahit ka hindi marunong magdasal araw-araw, talagang mapipilitan matututo ka magdasal. Tama. Pero yun, been a different experience kasi 3 teachers on board, 2 bodyguard, and family, me, and chef. Kaya non-stop yun, 3 years straight. Grabe, no? Around the world. Wala akong day off, wala akong ano. Kasi, kasi parang naging family butler ako nila eh. It's fun, but it's hard at the same time, no? Yeah, pero nung tumatagal na, parang doon ko na napipil na talagang nasa yachting industry na ako. Kailangan ano mang mangyari sa dagat, tatanggapin ko na. Kasi hindi there's no choice ka na eh. There's no choice. Minsan tumatawid ka sa dagat ng 1 week na non-stop na sailing para marating mo yung lugar na pupuntahan nyo. Pero nung tumatagal na, talagang doon nung mapipil na yung kakaibang experience ba? Isipin mo yung mga islands na napupuntahan mo sa iba't ibang bansa, ibang lugar. Kasi normally, yung ibang mga lugar sa ibang bansa, kahit siguro sa Pilipinas, maraming lugar na napupuntahan lang ay yung magagandang lugar ay nakakapunta lang ay mga yate. Hindi pwede sakyan, kailangan talaga yate lang kasi manya sulok ng lugar bang island. Kaya talagang marami kang may experience sa iba't ibang bansa na iba't ibang yung ma-admire ka sa kanilang kagandahan na hindi mo nakita sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pero tapos ang amin around the world 2004, it was Athens Olympic noon. Pagkatapos na manood ng Athens Olympic, dinala ngayon ang yate pupunta rito sa Palma. So, nag-decide yung amo namin na ibebenta ng yate.
So, at isa pa yon, yung kapitan ko si Adam, inoperan ako ng kung gusto kong mag-work sa kanya. Yung kapitan mo na sa pag-around the world. Yes, yeah, for last and a half years kasi pangalawang siyang captain. And then sabi ko, oh, ang hirap ko mag-decision dahil hindi ko malaman kung anong sasabihin ko dun sa pamilya ang... Sa pamilya mong... yung nag-around the world. Kasi, pinagtrabahoan mo ng matagal, no? Oo, kasi almost 17 years. Kasi gusto nila rin akong ikip kahit mabinta na yung yate. So, medyo sa totoo lang, medyo nag-isip na rin akong parang it's about time na rin para mabago ng kaunti bang environment o bagong change basta yung ganun. Change is always good, man. So yeah, tama. And then yun si Kapitan Adam inasikaso yung papel ko and then I joined for the first Kokomo. 56.5 meters yun. What make was it? What is the make? It's a alloy yachts shipyard in New Zealand. Nag-stay din ako doon ng almost 1 year sa shipyard habang ginagawa din. Pinadala rin ako doon. It was brand new? Yeah, it's all brand new. Wow. Yeah. Nice. Oh, no, sorry. Actually, that first Kokomo is not brand new when I joined. Hindi ako nag-join. Okay. Nung nag-around the world kami sa maliit na rin yun. Nag-ikunting kami ng almost around the world din. On that old Kokomo? Old that Kokomo. Wow. Yeah, and then paggawa yung amo ko ng mas malaki, na 60 meters, launch. Doon ako nag-stay na sa shipyard ng almost 1 year. So ito na yun? Ito na nga yung sinasakyan ko. Ito na yung sinasakyan mo na this is will end the career as well, di ba? Yeah, this is the end of my career. And then, when was the new Kokomo being launched? The second Kokomo they launched on 2010, exactly 2010, and New Zealand, Auckland. 2010, the boat is 13 years old? Yeah. But nearly 14. It's still looking sleek, man. Maintain kasi namin. One of the biggest slope in the world, no? Yeah, it was. But now, and the tallest mast, second tallest mast in the world before. It was Marbella 5 is the first tallest mast in the world noon. At yung Kokomo ang pangalawa. So tell us, what do you do on board? Actually, ang hirap i-describe kung ano ako talaga eh. You're jack of all trades? Jack of all trades, sabi nga nila, master of none. Pero yeah, pwede sa kusina, pwede sa... Yeah, I've been experienced to be... Pwede sa interior, pwede sa deck. Hindi naging higd ako sa loob. And then pagka walang chef, chief cook, nagiging chief cook naman, cook ako ng crew. Yeah, kaya sobrang maraming experience, sobrang magandang oportunidad na talagang ikikipan nila sa boat. Dahil talagang nakikita nilang parang gamit na gamit ka, kailangan ka talaga eh. Tama. Like you. Kaya being isang nagyayate, hindi lahat naman na sinuswerte. Merong ibang yate na talagang mahigpit ang amo, tapos laging ginagamit. Ay ako, ang yate namin, ginagamit lang, seasonal lang. Pagkatapos namin mag-around the world at saka racing, medyo tumanda na rin yung amo namin. Kaya parang tuwing summer na lang ginagamit. What is like working on yacht? I-compare mo sa mga ibang seaman na nagtatrabaho sa mga cruise ship, commercial shipping, sa mga oil rig. Para sa akin, hindi ko naman sinasabing, baka sabihin naman ninyo yung pinupuri ko yung trabaho namin dahil kami ang naandun at dadaan ko yung iba. Hindi. Sa totoo lang, marami na rin kami nakausap ng mga nagtatrabaho sa mga cruise ship na nami-meet namin dito sa Palma o kahit sa ibang bansa. Na talagang nung una, akala nila maganda na sa kanila. Pero lately, nalaman nila ang magtrabaho sa isang private yacht. One of the best experience in the best work na ma-experience mo. Kasi yung nangyayari sa atin sa yate, at the same time, nararating natin yung mga unexpected places na hindi natin inisip na mararating pala natin. Yung mga lugar na... Pang-millionaire lang ba? Talagang Oo. may enjoy mo talaga. And then, iba-ibang klase. At saka una-una, swertihan din. Salamat din nga sa... Depende din sa maging amo mo na hindi masungit, di ba? Oo, katulad ng yate mo. Kasi it's not all the same situation ang nangyayari. Pero kung isipin natin, it's still hard work, di ba? It's still hard work kasi we never stop naman kahit wala ang boss. We'll still keep working, preparing and maintaining the yacht in good condition. At saka kailangan laging aware ka rin dahil kahit wala ang boss doon, kasi doon ka na natira halos eh. Pero
So parehas din, malayo ka sa pamilya, parehas lang din sa mga nagbabarko sa cruise ship at saka mga commercial ships, no? Oh, Ganun din ang mga comparison feelings, na di ba? experience sa long distance ng relationship niya sa pamilya. Ganun din yun. Pero sa atin lang kasi, pagkatapos natin ng season, nakaporto na tayo sa isang halimbawa marina, after matapos ng season, parang hindi naman sitting pretty, medyo kalmado na tayo eh. Oh. And we work only like 8 o'clock until 5 o'clock, and then Pag wala ng biyahe. pag wala ng biyahe, and then pagkatapos ng work, may time tayo mag-bike, katulad ng ginagawa natin ngayon. Mag-walking, mag-walk, mag-hiking, Mag-window shopping. mag-window shopping, kumain sa labas, nasa iyo na yun. Ay normally kasi ang nangyayari sa atin eh, hindi nga tayo palibas sa taong boring na tao. Kaya pagkatapos ng trabaho, kain tayo sa labas, di ba? Oh. Kaya nasa You iyo have na to rin. enjoy, you have to enjoy, no matter what. No Diba? matter what, kasi sabi nga ng iba, nag-enjoy ng mga nasa Pilipinas, panayampadala mo ng pera, at ikaw magtitipid. Okay lang magtipid, pero wag mo na mapababayaan ang sarili mo na parang titipirin mo ang sarili mo. At yung mga nasa Pilipinas ang nag-good time, ay ikaw, paano kapag nagkasakit? Mahalin mo muna yung sarili mo, kasi kung ikaw ang malusog, healthy, ay healthy rin ang pamilya mo sa Pilipinas. Kasi kung ikaw magkasakit, wala silang matatanggap. So, be fair naman, mag-ingat din sa paggastos, siyempre. Lalo't pamilyado ka na rin. So you must be excited to end your career? Yeah, sobra excited ako na nangyari sa buhay ko to. Pero I was decided na nga lately na parang nagulat nga kayo na parang Ako nagulat talaga ako. Akala ko another couple of years tayo magsasama. Because medyo alam mo naman, ikaw yung partner ko in kung saan. kaya May shopping partner, walking. Si Parintani wala, isa rin nating partner. Kaya yun, being a long time din sa industry, nag-decide na rin nga akong mag-retire na this year. Bago magpasko, I decided to go home na muna. Pero hindi na rin masama. Almost 34 years na rin naman akong away from Philippines. Nung umuwi naman, I mean yung almost 34 years na rin nagtatrabaho. Grabe. Yung more than half of my life na binuhos ko ang lahat para sa pagtatrabaho. So, nag-decided na ako na I think I need to spend the rest of my life na rin sa Pilipinas na kasama ang pamilya. At least malakas pa. At least malakas pa. At nagkakasama-sama kami sa Greece, no? Kung maaari, request ko sa kay God na kung saan ako pinanganak, kung maaari, doon na lang ako kunin ng buhay. Oo, di ba? Para mas comfortable ba ako at mas masaya rin ang pamilya ko siguro kung ganun. Okay, yung iba naman tao, hindi ko rin masisi na parang nag-decide na mag-stay sa ibang bansa na doon na mamirmihan. So, wala. Pero most of the time, lalo tayong mga Pinoy na lumaki sa Pilipinas, maglulong talaga tayo na uwi sa kung saan tayo totoo yun. pinamulat, saan tayo pinanganak, saan tayo lumaki. Yung talagang nanalay tayo sa atin yung dugo nating Pilipino, di ba? Kaya sabi ko, ang pag-abroad nga, sabi ko nung araw, nung hindi pa ako maalis, kala ko lahat ng nasa abroad, magandang buhay, masaya, hindi napapagod. No, nagkakamali po kayo. Kaya sa mga taong hindi pa nakakaranas pag-abroad, hindi naman masama na subukan. Depende rin sa experience. Basta ipon lang. And the end of the day is the best, di ba? Mag-ipon that's true. talaga. Sa na-experience nga namin, lalo na ako, and then iba kong barkadang mga nagyayating. You decided na talaga, hindi na pwedeng... Sa tingin ko, talagang decidido na rin akong umuwi dahil nag-decide na rin ako, nagkausap na kami ni Kapitan na talagang... nabigay mo na ang ano? Nagbigay na ako ng, hindi naman resignation, just retiring. Thank you letters na lang ang ginawa ko for everything and sinend sa amo namin. Sobrang mahirap ipaliwanag. Hindi ko sinasabing mahirap o kami lang ang masarap, pero hindi, siyempre yung iba, swerte rin. Swerte din. Marami din. Conforme rin nga sa nagiging amo, kaya... Conforme din sa magiging kapitan mong hindi... Ay, totoo yun. Totoo pala yun. Nasa kapitan mo rin. Thank you rin nga pala kay Captain Adam sa walang tigil na pagsuporta sa akin na since day one until now. How long you been with
with Captain Adam? I was, not really was. I'm still working with him right now. So, bali, magto 20 years na kami ni Adam. Grabe. Kaya, You must feel sad we feel sad. and happy pero, at the same time. in the sake of my family, sabi naman ni Adam, masaya na rin siyang makasama ko ang pamilya ko. Kaya, okay na rin. So, salamat Captain Adam and my boss, Mr. Lang. Hindi naman pwede. And my first boss also, Mr. Stallman and Madam Nana. Yun na lang. And the rest of the crew na nakasama ko, at sa mga Pilipinong mga nabarkada ko, si paring Tama. Tani, si paring Leon, si Nariel, si paring Nick. Marami pa iba. Lahat ng Pilipinong nakakakilala sa akin at nakikita-kita kami sa iba't ibang lugar man. Buong industry. Sa lang mga ito. industry. Talagang maliit kasi ang mundo ng mga yachting industry. Kung saan lang summer, makikita mo rin halos ang namit mo sa isang lugar. Kaya sa mga kababayan kong nag-i-interest na magyate, go for it. Ano mo advice mo? Ano mong maganda mong mabigay sa kanila na naranasan mo na dapat hindi nila hindi sila magkakamali tapos at maka-stay sila sa isang yate na matagal na okay, yun tama. Good question yun. Kasi marami tayong mga kapwa natin na hindi matiisin ba? Oo. Yung mapagalitan lang, mamura, aalis na, magtatampo na. Pero to be honest, huwag kayong ganun. Ako, naranasan ko lahat ang mura, halos hindi ko masikmura, pero tinis ko. Ang pumasok sa isip ko, magbabago rin yan dahil bago pa lang, sinusubukan ka. Tama. Kaya ito, since na ako umalis ng Pilipinas, dadalawa naging employer ko. Yung unang boat ko na sa Alitia, nag-around the world, at saka itong Kukumu lang. For 34 years. Very loyal din ako dahil sabi nga ng iba, kahit medyo may nag-o-offer sa akin ng iba na medyo mataas ang rate, hindi agad ako basta napapatangay sa ganun. Oo, kasi may kasabihan nga, the grass is not always greener on the other side. Yes, that's true. At saka makikisama ka naman ulit. Yeah. At saka ganun. You start from the lower ranks. Again. Tapos ay parang hindi ko type yung ganong style na pabago-bago ng yate kahit operang ka ng mas malaki. Tama. Yan kami, mga loyal. Si Parin Tani, look, 30 years na sa isang boat. Sinandoa. Sinandoa. Yun yung isusunod kong si Leon, almost how long been in Leader House? 23 years na rin in one boat. Ay ako yung una kong boat, 16. And piece of advice na rin sa mga nagyayate or hindi man nagyayate. Kasi noong araw, medyo gastador din ako, masyadong reckless sa pera. I don't care na mag-isip na mag-ipon o mag-invest. Ma-realize mo lang pag mahina-hina na tuhod, no? Hindi naman. Medyo na-realize ko na rin naman nung nagkaanak na ako na talagang it's about time na rin para ipaghandaan yung mga future ko, anong plano. So it's not too late pa rin naman na bago ko ang mindset ko nung araw na mahilig talaga ako sa good time eh. Tsaka medyo mahilig din sa... Basta wala namang... Madalang lang ang tao na hindi mahilig sa good time. Oo, tsaka pati ang taga-yate. Talagang kahit ikaw ay ayaw mong lumabas, talagang mga kasama mo. Makasama mo talaga, hihilain ka. No? Oo, kaya talagang mapapasama ka talaga. Pero hindi naman masama yun. Nasa iyo na rin ang pagkocontrol. And then yung disiplina rin. Gaya ko ang sinabi ko, siyempre sa dami ko na rin naranasan sa paglabas-labas. Minsan nakikikaut sa bar. Minsan parang mapapaaway pa. Pero careful na lang. Piece of advice, bas laging calm, drink moderately, and hindi masama makisama. So what you gonna do when you get home? Yeah, because you're the type of person na parang hindi napapagod eh. Laging may mga ginagawa sa yate, kahit saan, sa loob, sa labas. Hindi ko ma-imagine kung wala ka nang kakalikutin dun sa Pilipinas, I think it will be a big change, big shock to the system. Pero actually hindi naman. Pero ready na sarili mo, ready na ako dun. At saka kahit naman nasaan ka, kung ikaw talagang taong medyo mahilig sa kumilos, magtrabaho, makakahanap ka naman ng paraan. Katulad ko, kung uwi ako sa Pilipinas, may kaunti naman akong lupang medyo tatabas-tabasan, yung marami kang pagkakaabalahan. Tama. Make yourself busy para hindi naman biglang magkukulaps kang trabaho ng 34 years and then biglang titigil. Lalo manghihina ang katawan natin. Buong kabuuan ng aking pagyayate ay pinapasalamat ko talaga sa Diyos dahil siya nagbigay ng mga blessings sa buong pamilya ko.
At salamat din sa mga taong nakilala ko, naging blessing din sa akin. At thank you rin sa mga taong nakakausap ko na share ng kanilang mga buhay din na para magkaroon ka lalo ng inspirasyon at lumakas. Kasi iba yung minakakausap ka na parang nagsishare ng problema and then nakaka-adapt ka para hindi mo na rin gayahin o gawin. Kaya sa mga barkada ko at nakilala ko sa mga sulok ng mundo ay hindi ko kayo makakalimutan. And ang paborit pasalamat ay siyempre sa Diyos lagi. Yun lang, and I'll be going home soon. Alright. Alright. Amor, thank you very much. And then And thank you. Thank you. And then we will see you in the Philippines somewhere. yeah, man, we have to keep in touch. Thank you. Okay.